Ito po ang pinaka-latest na balita, mga kaistorya. Si Congressman Sandro Marcos po ay hindi na nakatiis, no? Nagsalita na po tungkol sa mga binitiwang hindi magagandang salita ni Vice President Inday Sara Duterte tungkol po kay PBBM at tungkol po sa kanyang lolo. Ang Congressman Sandro, mga kaistorya, mabait din yan, imana sa tatay. Hindi ho yan basta-basta nagsasalita ng negatibo tungkol sa isang tao. Alam niyo naman po ang ugali nun, ang breeding nun, di ho ba, mga kaistorya? Napakabait, ano ho. Itong huling press con ni VP Sara, binakbakan talaga yung kanyang tatay at yung kanyang lolo at hindi mo talaga maganda, ano ho, banta sa buhay. So, nagsalita na. Binakbakan niya si Vice President Inday Sara Duterte. Nag-post po siya sa kanyang Facebook ng kanyang statement. Ano ho? Narito ho. Babasahin ko sa inyo. Pasensya na kayo kasi ako ho ngayon ay nakasando at may echo. Kulob yung boses nga natin ngayon kasi ako po ay nasa outing ngayon, nasa resort. Importante ang balita, ano ho? Kailangan maihatid sa inyo kaagad. English natural to, ano ho? Pero ipapaliwanag natin ng simple po sa inyo. Ito po yung kanya ha. Ipa-flash ko na lang po sa screen, ano ho? Yung screenshot po nito. Ang sabi po dito, 3 hours ago lang po ito ha. Ang sabi po dito, "For all this time, I have held my tongue out of respect for the Vice President, given the mandate that was given in the responsibility which her office holds." No? Talaga nga naman, mga kaistorya, na kumbaga pinigilan niya ang kanyang sarili na hindi siya nagsalita ng di maganda kay VP Sara dahil nire-respeto niya bilang Vice Presidente ng Pilipinas. However, as asan, kaya lang ika bilang anak, I cannot stay silent. Hindi ika ako maaari manatiling manahimik lang, no? While she threatens to exhume a former president and behead an incumbent one. Hindi ka ako pwedeng manahimik lang na tinatakot niya, nagbabanta siya na huhukayin yung labi ng kanyang lulo at puputgutan niya ng ulo yung kanyang tatay. No? Besides her bizarre temper tantrum has been condemned by a nation horrified from such displays of insensitivity towards the dead and cruelty to the living. Yun nga, mga kaistorya tantrum. Yung tantrum, nababagay lang yan sa mga bata. Pag isinalin mo yan, yung pagmamaktol. Oo nga naman, mga kaistorya, no? Hindi maganda nga naman yung sinabi niya na nagbabanta siya ng ganun. Isipin ninyo, you are the second most highest official of the government and then hindi ka nagpipigil sa iyong sinasabi. Siyempre, anong gagawin mo kung ikaw yung anak na pinatutungkulan niya ng ganun? Saka, ito yung sinabi ko sa inyo, na hindi nakatiis ang mga Pilipino, yung mga netizens. Talaga kinundi na siya, kinundi na siya. Marami pong nagalit kahit po mga mambabatas. Actually, kahit mga political analyst nagsalita ng di maganda Oo, mga kaistorya. Ang sabi po, ito pa, "Forget that the object of her derisions are dear to me, but I would also be remiss in my responsibility as an Ilocano representative if I didn't voice out my disdain at the abhorrent comments she so carelessly uttered. I can ascertain that my emotions are shared not only by my kakailyan in the north but across the country." Yun nga hindi maganda ang naging saloobin ng taong bayan. Hindi lang mga taga Ilocos Norte, mga kaistorya. Isa yun sa naging dahilan, mga kaistorya, isa yun sa nagtulak kay Kong Sandro, hindi lang sa dahil anak siya at apo ng Marcos Sr. at Jr.,
kundi nakita niya, narinig niya, naramdaman niya yung saloobin ng taong bayan. So isa yun sa naging dahilan kaya siya nagsalita. Going ballistic, ano ba yung ibig sabihin ng going ballistic? Ayun nga, yung nagpadala sa emosyon ng kanyang sa kanyang damdamin, at walang pigil na pagsasalita, Hindi muna nag-isip, nagpadala sa emosyon, sa galit, Was perhaps the self-therapy she prescribed for herself. Siguro sa galit niya, yun ang paraan niya. Pero hindi mali pa rin mga kaistorya, But she crossed the line, sumubra naman ika. The line leaving the civic and civil space in which disagreements can be rationally argued. Let this be an opportune time to remind ourselves that we mustn't take our mental health for granted, in that above all else, I sincerely hope she is okay. Ito ay magsilbing aral o maging halimbawa sa atin na hindi natin dapat ginagamit yung kalagayan na hindi magandang kalagayan ng ating pag-iisip. Kasi mga kaistorya, yun nga dapat nga daw magpatingin sa si Bibi Sara. Di ba mga kaistorya? Kung halimbawa galit ka, wag kang padala sa bugso ng iyong damdamin. As such, I still wish the Vice President well. Maganda pa rin naman yung hangad niya, Para kay Bibi Sara, hindi niya ginantihan ng masama. Ganun naman talaga sila, Her success, like the President, will be the success of our nation as a whole. May she find the peace of mind and mental clarity that seems to be eluding her. Ayun na, walang kapayapan ng isip, ng damdamin. Bakit? Dahil sa galit. Sabi ko nga, ilang beses ko rin sinabi sa inyo, pag nagtatanim ka ng galit sa tao, mga kaistorya, wala. Hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging payapa. Oo, kahit sa pagtulog mo sa gabi. Sabi pa nga ng isang political analyst, mga kaistorya, pinuna siya kung sasabihin mong hindi maganda ang performance ng presidente, kumbaga mga kaistorya, summarize ko na, siguraduhin mo ika na mas magaling ka sa kanya. Oo nga naman, mga kaistorya, Ako man, personal, medyo nagdismaya sa sinabi po niya, mga kaistorya, Pasensya na nga po pala kasi may ingay din kasi nagkakasayahan sila, naglalangi-langi sila dyan, nag-uusap. Ako ngayon nakiusap lang sa mga kasamahan ko, nahihiya nga ako mga kaibigan ko po ito, na pwede bang request muna ako na kahit isang oras, silent lang muna tayo, wag muna video, okay? Kasi mag-vlog muna ako kasi may importanteng balita na kailangan kong itakel. Mabuti mababait at maunawain naman yung mga kasama ko, ayun Pinagbigyan naman po ako, mga kaistorya. Ako ipagbigyan nyo na minsan na mag-relax. Actually, wala to sa plano. Biglaan po ito. Kung alin po talaga mga kaistorya yung biglaan at wala sa plano, yun yung natutuloy Tapos sa gastos, country kami, patak-patak kami. Natuloy naman. Kasama pamilya po namin, mga kaistorya. Pakishare po at pakilike Pasensya at biglaan ng live at wala sa ayos. Wala ako sa bahay, wala ako sa studio ko po. Mga kaistorya. Shoutout po dyan sa mga nasa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Egypt, sa Middle East. Dyan po sa Thailand, sa Hong Kong, sa Cambodia, sa Malaysia, sa Vietnam, sa Brunei, sa Taiwan, sa Singapore, sa Japan, sa South Korea. Dyan po sa Macau at sa mainland China. Dyan sa Russia. Dyan po sa Alaska, sa New Zealand, sa Australia, sa Hawaii at sa Guam. At sige nga, isa-isahin na natin dyan sa Middle East. Sana wala akong makalimutan dyan po sa Israel. Ingat po kayo dyan. Dyan sa Iran, sa Iraq, sa Qatar, sa Kuwait, sa UAE. Meron ba akong nakalimutan? Yun nga, sinasabi ko, baka po ako ay may makalimutan. Pasensya na kung ako ay may nakalimutan. Dyan sa Yemen, dyan po sa Turkey, basta all across Europe, shout out po sa inyo, pasensya na kayo, hindi ko na maiisa, kasi lahat ng bansa naman sa Europe ay may nanonood po sa atin. Mga kababayan din natin na malalayo po ang narating, mga kaistorya. Siyempre, shout out po sa mga sulit kaistorya natin dito sa buong mundo. Salamat po sa inyo lahat, mga sulit kaistorya natin, mga kaistorya, pasensya na, mabuhay po kayong lahat. At higit sa lahat ay salamat sa ating
Panginoon. Ayun. Ipa-flash ko syempre sa screen yung official statement ni Kong Sandro para makita din po ninyo. Ano, wala talaga itong kahanda-handa, mga kaistorya. Biglaan lang din po nung nabasa ko yung balita, kasi ako yung nakabang lagi sa mga balita. Ano, matik, kung magla-live po ako, medyo silent muna. Pinagbigyan naman ako ng mga kasama mo. Salamat ho sa inyong lahat. Paki-share po at paki-like. Ano ho. Muli ako po si Juan, historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.